Hello everyone! Hi, Hello muna hello. kayo! Hello! Hi, hello. Parang ang tagal natin hindi nagkita. Yes, Grabe. Parang ilang buwan ba? Huy, ba't ilang buwan? Parang Bakit ganon? isang linggo lang. Isang linggo lang Ay, naman. yes. Isang linggo lang. 5 days. Anong pakiramdam na nagkita-kita tayo ulit ngayon? Wala, kinikilig pa rin ako. Kayo pa rin nakikita ko. Uy, walang ganyanan. Walang ganyanan. Hindi, pero Grabe. maganda yung ganitong vibes na simula ng ating conversations kasi feeling ko later on medyo mas deep yung conversations natin. Dapat happy-happy lang. Usually ba mahilig kayo makipag-converse, like makipag-usap? Ako yung personally hindi masyado. Pero pag gusto ko yung kausap, lalo na yung topic, grabe, hindi ka makakaisa sa akin. Grabe naman yung hindi makakaisa. Madaldal po kasi talaga ako Ako, eh. may tendency ako mag-overshare. Minsan, Yeah. pag dinaldal mo ako mag-open na rin ako ng napakadaming bagay. Yes, open na open, So, hindi natatapos. Now that we're talking about conversations, ito na. I-reveal na natin. Ano nga ba itong ginagawa natin, no? Yes. Ano nga ba? Anong feeling na nandito tayo ngayon? Kayo, anyone? Ako excited, kinikilig. Sobrang saya ko. Hala, Grabe. ramdam yung saya mo Ramdam ngayon. mo. Ikaw, Leila. Ako syempre sobrang sayo ko. Excited at pakiramdam ko parang nagiinit yung heart ko. Feeling ko dapat gawin na natin yung pinractice natin ng isang linggo. Ay, isang Sa linggo lang ba talaga. yun? Parang, Tagal nun eh. parang isang buwan ba? Isang, Feel ko isang minuto. taon. Magkaiba kayo Isang taon, isang minuto. Ay, isang minuto lang ba? Gawin na natin. Okay, Ito go na. Ito na. Everyone, this is it. Yes, this is it. 1, 2, 3. Welcome to Next. Jen's Conversations. Conversations. Uy, Uy, perfect. grabe. Ang ganda, ang ganda. Sabay. Ito na. Ano nga ba to? Kasi kanina pa tayo nagkakwentuhan. Ano ba tong ginagawa natin ngayon? He would like to talk first. Okay, yung ginagawa natin ngayon, isa ito sa youth movement para ma-empower yung ating mga youth at ma-enlighten sila sa kanilang mga buhay. Patingin ka na empowerment. Yun ang Hala, parang empowerment. may kaboses. Feel ko may kaboses. Feeling ko talaga pag... Mamalat ako, may concert kami kagabi. Ay, pwedeng sample. Kasi alam ko ito parang ano to pop princess. Uy, ano ba? Diba? Huwag ka na nahihiya ako. Grabe naman kayo. Feel ko Moira to. Gusto ko marinig kasi parang ang grabe lamig ng naman. boses. Patingin nga ng sample. Moirang nilamig. Oo, sige, parinig. Okay. Tingnan natin na. 1, 2, 3. Ika? Ay, Malat, ikaw malat. pa. Nagpatikim. Natural Ano? yung lamig. Natural lang. Natural na nilamig. May kasunod pa yun. Wala na yung kasunod. Ay, teaser Wala lang. na. Eto, kung ikaw si Moira, feeling ko ito, grabe to pag nasa screen. Sarah G? Tama, nakuha mo Sarah G? agad. Grabe Sarah nandito G. si Sarah. Uy, ano ba? Ako lang to, syempre. Okay, pakilala ka na Sarah G. Patingin nga ng isang Sarah G post dyan. Hala, wag na. Wag na. Parang tala ba yung kakantahin niya? Talon niya to. Ay, bagong lunch ko yung kanta. Or, ano ba yung tunay na kaibigan? Yes! Yes, tunay na hala. kaibigan. Ba't yung agad ni-reveal? Anong feeling naman na nandun ka, no? Sa tunay na kaibigan? Siyempre naman, nakaka-proud and talagang nakaka-overwhelm. Isipin mo, nag-iisang Sarah G, nasa tunay na kaibigan, Yeah, MB. kaibigan. So, Yes, saan ba ako natin na maririnig to. yung tunay na kaibigan? Ako na to. Ay, saan ba pwedeng papanood, Leila, ang tunay na kaibigan? Well, i-visit lang yung J.Com Pinasugvi Church YouTube. Yes, and kindly click the like button Uy, and subscribe button. Hala, grabe naman. Piling ko, praktisado to. Ay, hindi. Ano ba? Ako lang to. Pero ito na, before na tumagal pa to, magpakilala na kayo. Sino nga ba talaga si Moira at sino nga ba si Sarah G? Sino mauuna? Si Sarah G. Sarah G, Syempre. pakilala Ala, na ako nga ba? muna. Sino nga ba talaga si Sarah G? So, ang nag-iisa niyong Sarah G ay si Leila Jane Embiado. Yes. Ako lang to. Ang ganda ng pangalan, no? Leila Jane.
Yes. Ikaw, papatalo ka ba? Nag-iisang pop princess? Ang nag-iisang royal blood. Uy, royal Hindi mo blood. kaya. Oo. Princess Leslie Perez. Uy. May lambing, may May lambing. lambing. Siyempre. Yes. Ako, feeling ko kilala na nila talaga ako. Feel ko hindi Hindi pa. pa. Kailangan magpakilala ka. Kailangan Well, magpakilala. ako lang naman na nag-iisang. Uy! Sino? Nag-iisa. Sino? Isa lang sa Walang mundo. katulad. Walang katulad. Ginawa ni Lord. Yes. Oh. Hala, Anong sino? hula nyo? Daniel Hindi nyo Padilla. prepared. Hindi prepared. Oh. Feel ko James Reid to. Hindi. Ako lang naman po nag-iisa. Uy! Nag-iisa. Meron nag-iisa pong brother Jimboy. Yes. Pili ko kilala nila ako. Pero alam nyo, it feels different pala na now speaking here. Kasi before, familiar kayo sa My Jesus Story. Ako lang nagdidirect nun before and now being here, it feels different na magsalita here. Ngayon, kayo naman ang tatanungin ko bilang anong pakiramdam na nabigyan kayo ng ganitong klaseng ministry? Sino unang gusto sumagot? Ayan, pang Miss Universe. Ayan. Ay, pang Ayan. Miss Universe? Oo, Grabe ayan. naman. Di Feeling ko ko ready ka kaya. dito eh. Ayan, Di ako sige. ready dito. Pakita ka mo. Ayan. Candidate super- number 1. Thank you for that wonderful question. Okay. Yan. Ano feeling? So, ang feeling ko dito, kinikilig at sobrang excited. Sobrang saya ko. Sobrang punong-puno yung puso ko na isa ako sa napabilang sa ganitong ministry. Kasi grabe talaga yung love ko sa mga kabataan eh. Gustong-gusto ko silang maabot. Gusto kong ma-reach sila. Gusto ko silang matuto. Mahanap nila yung peace, yung contentment, yung purpose. Gusto ko silang ma-encourage at malaman nila na nandito tayo, nandito si Jesus para maging isa sa support system nila. Grabe naman. Sabi niya hindi daw siya ready. Hindi ako ready. Pero parang isang latagan yun ng sagot, di ba? Napakaganda ng sagot niya, no? Kasi that's really true na gusto niya, binigyan siya ni Lord ng ganitong klase ng platform na it's a dream parang dream come true, Yes, dream no? come true to. Na Kasi gusto mo lang i-share kung paano yung naging transformation ng Yes. journey mo to those listening now. So, napakabuti ni Lord. Parang once na open ko na yung ganito, gusto ko siyang i-open. Gusto ko magkaroon ng ganitong platform, pero hindi ko alam kung paano umpisan. And then, biruin mo, dito ako narinig ni Lord. Dito ako dinala. Grabe. Alam mo, saan ka na narinig ni Lord? Nung nag-host ka. Yes. Nung Feeling nagpagamit ka ko, sa Kanya. So, ibig sabihin, pag naninig tayo ni Lord, gagamitin ka Yes, niya. sumasagot talaga si Diba? Lord. Ito na, pang Miss Universe talaga. Ito, tindig pa lang eh. Oh, grabe. Ito na, Yes, pakitaan ako mo na kami. to. So, ako, sobrang excited din talaga. Simula nung last week pa, nung binalita nyo pa lang, sabi na, mayroong gantong opportunity si Lord. And talagang nakaka-excited kasi napakaraming pintuan na binuksan ni Lord para sa akin ngayong taon. Napakaganda ng pasok ng taon sa akin. And itong opportunity nito is sobrang grateful ako kay Lord kasi ginamit niya ako na maging instrumento para sa magiging susunod na generation, na maging voice na maka-encourage pa, na makapagbigay ng hope, ng inspiration and motivation na lumapit kay Lord. Grabe naman yung mga sagutan nitong dalawa. Parang bigla akong, parang kailangan ko ata mag-ready pag ako yung tinanong ng gano'n. Pero now, since kayong dalawa ang magiging main host talaga ng program na to, I want you to know you better kayo sa church. Paano ba kayo napunta sa J-Comfy Church? Sinong gustong unang sumagot? Sige, si Leila daw muna. So, napunta ako dito sa J-Comfy Church dahil sa lola ko. In-invite niya ako nung February, which is ngayon is 3 years na ako dito. 'Di ba? Ang tagal na. And ayun, thankful ako sa lola ko kasi before hindi ko pa talaga alam yung ganitong church, pero dahil sa kanya, nakilala ko si Lord. And masasabi kong dito, nahanap ko yung pahinga. And ang tagal na rin talaga na masasabi kong nag-grow ako mula noon hanggang ngayon. Mas nagbago, nag-improve. Grabe, ang ganda ng mga sinabi mo. Ang dami natin pwedeng makuha doon, no? Nahanap mo yung pahinga. Kasi minsan tayo pag sa real world, even naman ako, I always find myself getting tired minsan of the things around us. Sobrang tiring kasi we keep on pushing ourselves na gawin yung mga bagay na alam naman natin hindi natin kaya. Pero si Lord kaya.
di ba? Nabuhayan Kaya ako yun. kay Lord talaga. Yes, si Lord Ikaw? talaga. Ako actually same kami na na-invite ng lola namin. But ako kasi parang umattend lang ako para mapagbigyan yung lola ko eh. Kasi ako marami na akong churches na napuntahan, napabilangan. But iba nung napunta ako dito sa family nga, di ba tinatawag ko na nga to. Ito yung family ko. Kasi dito nahanap ko yung love. Kasi once lost ako dahil sa love na yan. Kahahanap ko ng love, hindi ko na malaya, nawawala ko na yung sarili ko. Ayan. So, hindi pala sa tao, hindi pala sa kahit sino or sa kahit anong bagay makikita yung love. Yung love pala na hinahanap ko, yung love ni Jesus Christ. Grabe lang na super, alam mo yun, napuno yung puso kong, minsan ang laki ng space, talagang ramdam ko yung bigat, pero dito sa puso ko laging may kulang. Yun pala yung pagmamahal ni Lord, yun pala yung nawawala, yun pala yung pilit kong hinahanap sa iba na hindi ko makita-kita. Pero nung napunta ako sa community na to, dito sa family na to, doon ko naramdaman na, ganito pala magmahal si Lord. Super unconditional na, okay lang din niyo ako mahal. Si Lord, mahal ako. Okay lang wala akong kahit sino. Si Lord andyan para sa akin. Kasi si Lord hinanap niya ako. Kusa niya akong hinanap. Kusa siyang dumating dito sa buhay ko para mahalin ako. Alam Grabe. mo, yung parable, di ba, usually si Lord talaga kumakausap sa parable, di ba? Mas maintindihan natin. It's a truth, but given in a spiritual way. Napakaganda yung lost and found. Alam ko familiar kayo doon, no? Tayo daw sa buhay natin, we are an example of a lost and found. Yes. Lagi tayong maaring wala. Actually, we started the world lost. Kasi we keep on finding things sa outside world. Kasi feeling natin yung validation, yung pagmamahal, we keep on finding it outside. Yes. Na hindi natin i-realize yung totoong nagmamahal sa atin, andyan na, hinahabol ka, hinahanap ka. Diba? Isipin mo, He can leave the 99 to find you. Ganun yung klase ng pagmamahal na meron siya. That is so amazing. And natutuwa ako sa story mo kasi kumilos talaga si Lord. Yes, kumilos Diba? talaga sa buhay ko si Lord. And that also can happen in others' life. Diba? Maaring mangyari yun sa lahat na nakikinig dito. Kahit sinong kabataan. And ikaw, Leila, any stories to share? Siguro, same lang ng sa inyo, yung katulad ng AMSA. Nawawalang tupa, 'di ba? Parang masasabi ko na parang naging isa ako doon. Isa akong nawawalang tupa na nakita na binigyan ni Lord ng way, na si Lord yung naging daan ko. Pinakita niya sa akin yung totoong daan, na siya lang pala, na siya yung nag-iisang daan, na walang iba, na magkakaroon ako, magiging maganda yung buhay ko kung hahayaan kong siya yung magpatakbo ng buhay ko, hindi ako. Napakaganda, no? Para yung song na siya ang daan, siya Ha, ang buhay. buhay. O, di ba? Hala. Na-low-key promote ulit. This is not sponsored. Di ba? Hindi, pero napakaganda. Totoo yan, siya ang daan. When we allow the Lord to, na siya yung mag-drive ng buhay natin, that Magiging is maganda. so fulfilling. Sobrang sarap sa pakiramdam na hindi na ikaw yung master. Kasi minsan tayo master, gusto natin tayo masunod eh. Pero pag si Lord yung nasusunod, yung plano niya, always the The best. best. Kasi alam niya kung anong kailangan mo. Talagang Diba? sobra pa sa sobra. Hindi siya yung hinahanap natin eh. Siya yung humahanap sa atin. Totoo, Kusa hinahanap siyang niya. Nagbibigay. So now, gusto kong malaman yung story ng difference sa inyo ngayon. Na ngayon na naging part na kayo ng youth church or ng community, ng family. Anong nag-iba sa buhay nyo ngayon? Kasi nakwento nyo nga from previous life, di ba, hindi naging madali. Yes. And for everyone else, I believe, sila din mismo was on that same path. So, kayo at your age, at my age, at our age, di ba, sobrang daming issue, ang daming pinagdadaanan Yes, ang daming ngayon. pinagdadaanan. So, Grabe. you guys, kayo mismo, yung makikinig sa atin, makaka-relate sa inyo. So, ano yung gusto nyong i-share na naging difference now sa buhay nyo? Ako personally, sa buhay ko, napakalaki ng naging difference. Bakit? Dati akala ko gumigising lang ako para pumasok, umuwi, tulog, kain. Kailangan ko mag-aral, ipasa yung exam para maging masaya yung magulang ko. Pero hindi pala. Nung napunta ako sa family na to, dito sa
ating ministry, sa ating community, dito sa pamilyang to. Dito ko nalaman yung purpose ko at yung direction ng buhay ko. Dito nagkameron ako ng framework on how to live my life. Ganon. Na pwede pala, hindi lang pala yun yung role ko dito sa buhay. May maganda pala akong dapat gawin. Yung mga ginagawa ko pala, kung saan pala ako magaling, pwede ko pala yung magamit, hindi lang para sa sarili ko, hindi para lang i-please yung ibang tao, kundi ma-reach yung mga unreached people, para maipakilala kung sino ba si Lord, para ma-share kung paano ba kumilos ang Diyos. Dito ko rin nahanap yung peace and contentment, na knowing na may isang napakalaking napakalaki na minamahal ka unconditionally. Yun, grabe, na hindi mo kailangan ng kahit material or kahit anong bagay, tao, relationship, or whatsoever. Basta alam mo lang at kilala mo lang kung sino si Lord. Talaga magkakaroon ka ng peace and contentment. Sobrang nakaka-relate ako when it comes to peace. Kasi at our age, minsan ang daming thoughts kasi sa utak natin eh. Yes. Now that with technology, sobrang open. So, minsan ang dami kagad pumapasok sa isip natin pag sinearch natin. And sobrang totoo yung peace ni Lord. Kasi may kita mo yung difference. Mararamdaman mo lang siya na dati natatakot ka, dati parang may nararamdaman kang ganito. Pero now, kahit nandun ka na sa ganung sitwasyon, you're at peace. Yes. Diba? Naranasan mo na ba, Brother Jim, yung parang ang ingay nung isip mo, kasi naranasan ko yun wala pa ako kay Lord. Parang alam ko lang na may Lord. Alam ko lang na, pero hindi ko siya kilala kung sino si Lord sa buhay natin. Alam ko lang na may Lord. Alam mo, sobrang gulo, sobrang ingay ng isip ko. Pero walang, parang yung oras na ng pahinga ko, yung oras na ng tulog ko, hindi pa, gising pa rin yung isip ko. Kasi parang iniisip ko na anong gagawin ko bukas, dapat ganito, dapat ganyan. Pero hindi pala. Kasi hindi mo kailangan problemahin kung ano yung mangyayari bukas. Kasi si Lord, siya yung magbibigay. Siya yung magpo-provide kung ano dapat yung meron sa bukas. Totoo, naramdaman ko na rin yan. There are times na parang gigising ako ng 2 a.m., 3 a.m. Nagigising ako kasi ang dami pumapasok sa isip ko na dapat ko gawin to, dapat ko gawin yan, dapat ganito. Kasi iniisip ko na kagad yung magiging mangyayari. Ako kasi tipo ng tao na I like to organize things for my whole day. Pero minsan pala, napakaganda na you let go and let God. Let go No? and let That's something great na gawin. Ikaw naman, Leila, something different na nangyari sa'yo nung naging part ka na ng community or ng church. Well, ako, nung naging part na ako ng community or ng church, talagang masasabi kong malaki yung pinagbago ko. Kasi 3 years ago, ako yung babae na mahina, na kapag may problema, madaling sumuko, na wala talaga. Ang akala ko lang noon, okay na nagdadasal ka, na parang, ay alam ko mayroong Lord. Pero hindi ko pala talaga siya kilala. Kung sino ba talaga siya. And kay Lord kasi, ngayon masasabi ko, nag-glow ako. Nag-improve ako. And talagang sabi ko, nung nakilala ko si Lord, naging masaya ako. Kasi nahanap ko sa Kanya yung pahinga, yung matagal ko nang ine-expect sa iba na magkaroon ako ng tunay na kaibigan, ng taong magmamahal sa akin, ng mananatili sa akin. And si Lord, siya yung nagbigay sa akin nun. Binigyan niya ako ng hope. Siya yung naging light ko sa naging madilim kong mundo. And siya yung nagpa-realize sa akin ng napakaraming bagay. Binigyan niya ng kulay yung mundo ko simula nung nakilala ko siya. And ngayon, nakikita ko sa sarili ko na mas nag-grow ako because of Him. Alam nyo, talagang merong big difference yung parang knowing than having a relationship with God. Kasi minsan tayo, alam lang natin na may Lord. So, minsan tayo, ang inisip lang natin, meron. Pero pag may relasyon ka, alam mong may lalapitan kay. Di ba kung may jowa ka nga, kung may relasyon ka, di ba? Nagbibigayan kayo ng assurance. Parang literal Yes. na DTR, define the relationship pa nga. Minsan may merong walang label. Pero Lord, He wants us to define the relationship.
Gusto niya na meron tayong relationship sa kanya para alam niya kung paano niya tayo tutulungan, gagabayan, ipaparamdam niyo kung gano'n niya tayo kamahal. Ang dami nating hinahanap na relasyon sa iba no? Minsan. Na Lord parang kasi- si Lord, kumbaga, para kung nasa isang tunnel and sa isang tunnel na sa dulo, nandun si Lord, naghihintay siya sa akin. Na lumapit ako sa Kanya, natutulungan niya ako sa lahat ng problems. And now, masasabi kong mas strong na ako, kumbaga, kumpara noon. Si Lord, reminder talaga siya na anak, di ka nag-iisa. Andito ako. Huwag mong kalimutan tumawag. Andito ako. Sasamahan kita sa lahat. Minsan yung iba, nagbi-missed call pa Yes. tayo siya. One call away lang talaga. Kahit sa isip lang natin siya tawagin, talagang si Lord tumutugon siya. Sa pagkakadapa natin, si Lord, binabangon niya tayo. Well, Ayan. ginising talaga ako ni Lord eh. Talagang siya yung nagiging parang alarm clock ko talaga sa araw-araw. Nakakatuwa na hearing your stories to kasi this is not always na naririnig natin ang story. So, this is really a powerful platform na marinig yung mga stories. And I know, along the way of the episodes pa, mas makikilala pa kayo ng tao and mas marami pa kayo maaaring ma-share sa kanila regarding different topics. To make the conversation light, kasi medyo lumalim tayo ganun. Light in the darkness. Pinakita yung pagka-Moira. Lumalabas yung pagka-Moira. pagka-Moira. Para medyo mag-light ulit, any fun experience or like memorable experience nyo here at J. Comfy Church, di ba? Ako, yung isa sa memorable experience ko dito, yung first ever event natin, yung YOLO, You Only Love One. Dito talaga, na-empower talaga ako, hindi lang yung youth hindi lang ako, pati yung youth. Kasi hindi lang tayo nag-fellowship, hindi lang tayo nagbigay ng service, kundi in-empower talaga natin ng youth kung sino ba talaga yung dapat mahalin natin. Kung sino nga ba si Lord. Natuto sila sa atin, hindi lang sila nag-enjoy, natuto sila, hindi lang yung spiritual nila nag-grow din, yung spiritual growth nila. And alam ko, nakatulong tayo. Kaya naglo-look forward ako sa marami pang event natin. And super saya ko dahil doon, mas hindi lang ako yung nakaalam kung ano yung love na binibigay ni Lord, kundi na iparating ko rin sa mga kabataan na tulad ko, na we are unconditionally loved by a higher power. Ganda. Ikaw, Leila, any memorable experience? Sa akin, yung pinaka-memorable na experience ko is, syempre, yung ginawa natin yung live recording ng tunay na kaibigan. Kasi, di ba, nakakatuwa na yung meron ako na nakakatuwa na nakikita ni Lord na ginamit niya kung ano yung boses ko na talagang ipakita kung sino ako na talagang sa pamamagitan na ma-share sa ibang kabataan na merong tunay na kaibigan na andyan si Lord. And syempre, yung isang parang kagalakan, di ba, na magamit ko yung boses ko na pagpurihan si Lord. At ngayon, nagagamit pa rin ang boses niya with this Yes. podcast, diba? So now, before we end this conversation, this podcast, ano ba yung JCNY? Sino nga ba tayo, diba? Sinong gusto mag-explain, Princess? Sige, mauna na ako. So, yung JCNY, it is a Jesus Calling to Next Gen Yearning. So, this platform is, isa to sa makakatulong sa youth para magkaroon ng empowerment, ng movement, para ma-enlighten sila na meron tayong Jesus, na yung mga difficulties and hardship na nararanasan natin, hindi yun ina-allow ni Lord para magkaroon tayo ng limitation sa ating sarili, kundi ma-open yung mga eyes natin na there's a lot of possibilities na pwedeng mangyari sa ating buhay. So sabi nga kanina ni Sister Laila, may mga doors na inopen si Lord. Kung yung mga gusto nating doors is nag-close sa atin, huwag tayong mag-alala kasi andyan si Lord. Marami siyang doors na i-open sa atin na mas maganda dun sa mga doors na nag-close. Diba? Napakaganda. There's a lot of doors to be open. So this JCNY is really a youth movement, no? This focuses on really reaching the youth na yearning, naghahanap, merong longing sa pagmamahal, sa hope,
especially kay Lord. And now, Leila, ano nga ba yung mga maaring nilang abangan with JCNY? Ano yung mga next plans? Well, maraming plano. Siyempre, yung pag-i-invite na makarami ng youth and also yung mga bagong launch ng songs. Yun, di ba? There's a lot of to expect, no? Music, podcast, this one. Yes. Youth services, babalik natin siya. Youth conferences. And as well as, ano pa ba? May mga secret pa. Di ba? So, Na marami pa i-reveal. secret. Marami pa Marami dapat pang abangan. Yes. So now, we're about to end. Any closing messages? Last word. Hindi yung pangit yung last word. Any last words? So, yung message ko is, sa lahat ng youth is syempre, lagi niyong tatandaan na mayroon tayong Lord sa buhay natin, na palaging nandyan para sa atin. And lagi nating tatandaan na si Lord one call away siya, na hindi niya tayo iiwanan na sa kahit anong problems, struggles, or challenges, na si Lord walang katulad, na si Lord dakila siya, na lagi siyang nandyan para sa atin sa kahit anong panahon. Ikaw naman, Princess. Ako, to all the youth and next generation, ito lang yung message ko. Knowing and growing with Jesus will lead to a biggest transformation in our life. Kasi dito, kapag kilala natin si Lord, mahahanap natin yung fulfillment, peace, and contentment sa ating mga buhay. Malalaman natin na si Lord kahit saan, hindi niya tayo iiwan. Siya'y tunay sa kanyang mga pangako sa atin. Ako naman, to end this, no, napakaganda kasing name na Next Gen. And I believe it really suits the generation coming up. Kasi they are about to shape the future, di ba? Sila yung tinatag as to shape the future. At ang napakaganda na while they are on that journey, embarking on that journey, nandun si Lord. Yun yung ating magiging goal, na on this journey, as they shape the future, kasama si Lord. Yes. So ang pinaka gusto kong i-remind sa lahat na nakikinig, to embrace the journey with the Lord. Diba? Once you have accepted God, there's a lot of endless possibilities. Along that possibilities, diba, let's build the world together filled with love, hope, and faith. Diba? Yes, Napakaganda. Yun yung iiwan Napakaganda. natin. Let's Diba? embrace our setbacks. Ano yan? Ano yan? Alam ko yan. Two. Yan napakaganda yung sasabihin mo dyan. Ayan, okay. Pinractice na yan. Pakinggan mo Okay. Let's embrace our setbacks to bounce back. Ayun. Wow, yun ang iiwan natin. grabe ulit? naman. Isa pa. 1, 2, 3. Embrace our setbacks to bounce back. Resiliency baga. Grabe. Yun talaga. So, yun ang dapat yung tandaan sa ating naging conversation ngayon. Na embrace nyo yung inyong mga setbacks to bounce back. Ayun. At bago yan, to end this, magpe-pray tayo, di ba? Pag-pray din natin lahat ng nakikinig. So, invite ko Sister Leila to pray. Come on. Lord, thank you for this opportunity na binigay mo sa amin, na syempre na maging boses para sa next generation. And Lord, sana yung mga nakikinig is ma-inspire sila, mabigyan namin sila ng hope, and maging instrument kami ni Lord para mas lumapit sa iyo ang mga susunod na generation, na mas makilala Kanya, na makapagbigay kami ng hope, and sana muling ma-revive at ma-alive ang puso ng mga susunod na generation, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magbababay na tayo. Gawin natin ulit yung intro. Ito na. 1, 2, 3. Welcome to Next. Jen's Conversations. Bye-bye!